sa umaga, ito yung ating gagawin. Pagtatanim ng papaya. Yung paglalagay ng bakod, umayang hapon yun. Marami na yung aking natanim. Alas 6 pala ng umaga nang simulan ako mga kaparmas. Pasensya na ho kayo at kahit 5 damit yung aking pagpalit-palitan, palaging basa. Pasensya na kayo sa aking napakagandang katawan. Grabe mga kaparmas. Tanggal yung calories. Yung sugar natin medyo bumababa na. Pag matapos ito, magbe-breakfast muna. Kape muna, hindi pa ako nakakapagkape. Ito yung ating red lady papaya. Dito naman tayo sa ating flower shop. Ito yung mga red rose, white rose. Yun yung mga roses na nililinisan ni Janjan. Ano pala yung iba? Ano dumating? Pink rose. Saka fuchsia rose. Yan po yung aming gagawin sa mga nandito sa Leyte. Anywhere sa Leyte, nagdi-deliver po kami. Basta kayo lang bahala sa bayad. Kami na ang bahala maghahatid sa inyong mga minamahal sa buhay. Ito po yung pangalan, Flowers and Bubbles. Hanapin nyo lang sa Facebook page. Mag-message lang kayo, si Mrs. ang customer service. Jigger, Mister. Ayan po yung ating mga bagong toli ng mga aso. Tinanggalan ko yan ng itlog. Hindi ko na ipinakita, baka mapagalitan tayo. Hindi ko na tinahi. Ang ginawa ko, maliit lang na hiwa. Tapos pinindot ko, sabay inisprehan ng Quick Heal. Galing kami sa flower shop ni Brad. Ngayon, magpapatuloy kami sa aming bakod. Brad. Uy! Uy! Bumalik. Kaya. Bumalik. Tapos yung ating mga alaga sumasalubong din. Kilala nila yung amo nila. Mag-aalas 3:30 ng mga kaparmers. Meron akong ginawa dito na hindi nyo nakita. Kung gusto nyo makita, nandun sa isa nating YouTube channel, Florian and Bubbles. Habang ginagawa ko yun, si Janjan busy sa paghahanda, preparation sa ating bakod. Ilan na yan, Brad? Maglalagay na kami ng bakod ngayon. Nabisi kami kanina dahil nag-receive kami ng bulaklak, yung mga roses. Nilagay namin sa tubig at gumawa kami ng mga sample para sa ibibenta. Itong mga sobrang na ito, yung mga dulo mga farmers, merong gamit yan. Para doon sa entrance. Kasi sabi ni Brad, nakita niya doon sa Sugo, maganda daw yung entrance. Sabi niya, yung para bang hindi nakikita, merong takip, tapos nakalagay dyan, ka-farmer's idea. Tapos pagdaan mo dito, kabilaan, left and right, bubugad na sa'yo ang triangle house. So ganun yung ating gagawin. Idea yan ni Janjan. Parang sugo daw. Ako hindi ko pa alam mga kaparmers kung ano itsura ng sugo. Pero si Janjan alam niya yung itsura. Hindi ka nang pasok doon, Brad. Kita na sa labas.
Nakita na lang sa labas. Apat-apat. Ito yung sukat. Okay. Sa kabila naman. Kailangan maingat tayo sa ganito dahil pwedeng mahiwa yung ating kamay. Busy kayo mga kaparmers. Sana matapos na bukas. Hindi man matapos, mga lahati man lang sa paglalagay ng bakod. Biyernes bukas, Brad? Ha? Oo. Bago ka mag-day off siguro naman, tapos na to. Depende. Depende kung hindi uulan. Yan gusto kong mayari mga kaparmers. Sa loob, mayroong halaman, mayroong mga gulay. Para hindi na kayo bibili ng gulay. Pag may gulay na, isda na lang ang katapat niyan. At saka tuyo. Panalo na. Para makaiwas tayo sa mahal ng mga bilihin na gulay. Yung isda, hindi naman tayo makakaiwas dahil hindi naman tayo pwede magtanim ng isda. Bibili talaga tayo. Pero sa gulay, mayroong paraan. Diyan sa malapit sa CR yung sukat niyan. Tapos na yung dito. Dito naman banda. Bawat layer, isang block, isang kantuhan, mula dito hanggang doon, 16 piraso yan. 4 na kawayan. Dito 16. Kahapon ito yung aming hiniwa. Yan, yung aming nabiyak. Doon sa kabila, meron din. Dito sa kabila, meron na. Ayan. Ito meron na. Yung wala, 1, 2, 3, 4 sa may likuran. So, 4 times 4, ilan? Kayo nang bahala. Ayoko nang magbilang. So, bukas, magbibiyak pa rin, pero kailangan magpako na tayo.
makapagsimula na magpako. So, ito masyadong mataas ito. Ang ating bakod hanggang dito lang yan. Tapos halaman. Sa labas ay tanglad, lemongrass lahat. Bawat poste, lemongrass. Paikot ng ating triangle house. Balak ko pang magtanim ng papaya. Yung ating papaya is nasa 40 na puno pa lang. Ayun. Yung pagitan ng ating papaya is 1 meter, 2 meter and a half. Papunta doon 3 meter. Iwan ko kung okay na yan. Jagger! Ba't galing ka doon sa loob ng kulungan? Ayusin mo ha, baka ikaw nakikipaglaro sa ating mga Peking duck. Tatanggalan ulit kita ng itlog. Iyak ng iyok si Jagger at saka si Dexter. Yung tinanggalan ko ng itlog. Pero ngayon kahapon pa lang yan. Nagtampo yan, 3 oras hindi umuwi. Kanina pala, pag dating ko dito ay sumalobo. Nawala na yung tampo. Nagutom na ata. Yung okra mga kaparmers, ito yung okra na tanim ni Ray dyan. Halos araw-araw ako nag-harvest. Masarap sa sinabawan. Malapot yung sabaw. Minsan na nilalagay ko sa ibabaw ng sinayong. Ito yung ating mga red lady papaya na mga seedling. Kailangan ko nang maitanim. Hindi na ako nagbabayad mga kaparmers. Ako na lang. Every morning 10 or 15. Yun po yung aking diskarte. Araw-araw 10. Tapos yan pagdating ng 1 month. Pagkatapos niyan, i-sprayan ko ng herbicide lahat sa bawat puno. Distansya lang siguro ng mga half meter para hindi masagasaan. Marami tayong mga project. Dahan-dahan lang kasi pag binibilisan masyado tayo napapagod. Parang tagay lang yan mga kaparmers. Pag mabilis ang tagay, mabilis kang malasing. Napunta tuloy tayo sa tagay. Mga hinog na Nahinog na mga kaparmers. Daming hinog. Ito. Hinog na rin. Hindi pa nga ito na uubos. Ayan. Teka kayo. Sapa. Kulang eh. Sarap kasama yung ating mga alaga. Dito. Pinakain ko na yan pero walang kabusugan. Diba? Kahit walang halong commercial feeds. Buhay yung ating alaga. Busog na yan pero grabe. Parang mga dragon pag sumalakay sa akin. Wala na. Walang kabusugan. Ito, sunod ng sunod. Tapos na kayo eh. Medyo meron pa siyang amoy na konti. Pero kaya na, mga kaparmers. Hindi na katulad ng patay na bayawak na napakabaho. Ito, konti lang yung mga amoy na. Pag dry na ito at nabarnishan ito ng natural na varnish, wala ka nang maamoy niyan. At nilagay sa driftwood, naku, napakaganda.
Papabiding ko ito. 1 million. Joke lang mga kaparmers. Dito lang to sa ating farm. Display dito sa ating triangle house. Hindi ito binibinta. Panalo, di ba? Astig. Nahirapan kaya ako dito. Yung pinaka may buntot, oh, makikita nyo. Tinahi ko yan. Nalaslas kasi yan. Nagsasabay-sabay ng mahinog yung ating mga saging, oh. Ito, mauna to. Doon may dalawang buwig na hinog na. Ito rin sumusunod. Ito hindi pa naubos. Yung ating bayawak, nasa taas lang yan. Pag maaraw kasi sa ilalim, mainit yan. Pag nilalagay ko kasi sa taas, morning, lalagay ko. Pag hapon, umuulan. Minsan nauulanan. So, pag naulan mga ka-farmers, hindi maganda yung kanyang amoy. Mas maganda yung palagi siyang tulo. Mas maganda kung palagi siyang tuyo, tuloy-tuloy. Kahit hindi sobrang init, basta tuyo siya palagi. Sa ilalim naman ng ating pinakakusina, mainit yan. Yung pinakasingaw ng yero, pag maaraw, mainit yan. Sapat na yun para maging dry yung ating ginawang taxidermy na bayawak. Kahit na ano mga ka-farmers, kaya. Kahit nga kalabaw, pwede. Pero kailangan yan may katulong. Pusa, mayroon kayong aso na talagang ayaw nyong mawala kasi napamahal na kayo, namatay. Pwede natin gawin yan. Madali lang yan. Masyado nga lang makuti, lalo na yung pagtatahi. Yung paglalagay ng mga mata, yun, makuti yun. Doon sa may mga talampakan, sa may mga kuko, yun yung makuti. Kailangan maibalik yung parang natural. Para kahit dry na, pag tiningnan is para siyang buhay pa rin. Ang ingay ng ating giniya. Ano kaya meron? Uwi na naman ako. Nagpausok muna ako sa likod ng ating triangle house. Nagsunog ako ng isang guma. Dahil yung mga sabi naririnig ko sa ating mga kalululuhan, lulo sa pinakalulo, pag mayroong kababalaghan, aswang, maligno, magsunog ka ng guma para sila ay lumayo dahil ayaw nila yung amoy. Hindi lang ako 100% sure, but parang totoo. Oh, saka na yung kwentuhan na yan. Baka kasi parang dyan matakot naman. Ayos mga tayo.